attorney. Sabi ni Jimmy Bondok na hinahanap niya kayo. Isang buwan lang pala yun. Kuya, kasama ka? Sala. Kuya, pwede pa hawakan ka kuya. Papapicture na lang kay sir. Sir, papicture mo lang sila. Go! Duterte! 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 Marcos Aliscan! Marcos Aliscan! Marcos! Marcos Aliscan! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ayun. Thank you, ma'am. May picture sa video yan. Hi kay Eric. Hi. Kay Eric, ano reaction mo? Bakit kaya nilockdown ang Villamor Air Base at saka ang Malacanang? Dahil takot na takot sila sa pagdagsa ng taong bayan. Ito na ngayon ang hugyat na may malaking posibilidad na mag-develop ang people power. So ang pagsarado ng Villamor Air Base, pagsarado po ng Malacanang, ang pag-iwas ni Ginoong Marcos na umarap sa publiko, yan ay palatandaan na nanginginig ang gobyernong ito. Dahil nagngangalit ang taong bayan. Ang mamamayan po ay hindi na nagpapatahimik. Ang pananakot nila sa mga senador, sa mga whistleblowers, ang pananakot nila kay Senator Marcoleta, ang pananakot nila sa lahat ng mga naninindigan ay may hangganan. At ang hangganan na yan ay dumating na. Ang taong bayan na po ang magbibigay ng paghatol na kapag nawala si Marcos, sila Romualdez, ang kanilang mga abusado na tauhan like Boying Rimulya, matibag ang lahat ng ito po, matitibag din. At sila ay mananagot sa taong bayan. Ito na ang hudyat. How can they disperse more than 500 vehicles right now and more are coming? Kasama ko po dito si Congressman Jing Paras, dating political advisor ni Tatay Digong, leader po namin sa Kampilan, at kami ay nagpapasalamat na kami tinatanggap ng kapatiran dito upang ipanawagan ang tunay na panawagan sa EDSA. Marcos must resign now and Romualdez must resign and they shall face justice before the bar of people's justice call against them. May info po ba tayo kung Jing, kung ilang araw mag-last tong rally nila dito? Ay nakiisa sa Iglesia ni Cristo sa panawagan nila ng hustisya. Nag-anunsyo si Ombudsman na ipapakulong, kasampahan ng kaso ipakulong si Marcoleta. Kamakailan lang nilang inanunsyo yan. Napakabilis naman ng hustisya or inhustisya. Si Escudero, si Joel Villanueva, at yung mga congressman na in-identify ni Diskaya na mga tiwali, mga buhaya, hanggang ngayon wala pang isang nakulong. Inanunsyo na ni Ombudsman na si Martin Romualdez ay kakasuhan, pero nauna pa ang kaso ni Jinggoy, nauna pa itong kaso ni Marcoleta. Nasaan ang hustisya dito sa bangag na Pangulo natin? So, nandito po tayo, hindi po tayo nananawagan ng illegal. Nagsama-sama tayo, pinakisahan natin ang INC at iba pang mga good thinking Pilipino para manawagan tayo na mag-resign na si Marcos dahil wala nang kredibilidad ang kanyang gobyerno. Negative 15 na ang kanyang trust rating. Paradisado na ang pagbigay ng magandang kinabukasan sa ating bansa. So, saan natin nilulugar? Wala na. Konting tulak na lang mahuhulog na ang ating bansa sa bangin. Kaya tayo nananawagan sa lahat na Pilipino, lalo na yung ayaw ng impeachment. Yes. Pumunta na kayo rito lahat at ipakita natin na yung kabulastugan ng Congress para i-impeach si Sara ay puro huwad. Walang ebidensya na magpatanggal sa ating Sara Duterte, mga kababayan. So, yun po. At bakit nagtatago na daw si Marcos? Binarikadahan ang Malacanang. Ang Malacanang, lugar ng taong bayan yan. Public place yan. Yes. Bakit mo barikadahan? Ikaw ba'y parang asong yung buntot ay bumahag na? You have to face the nation. Kasi ikaw ang pinapanawagan ngayon na
pananagutan mo ang napakatinding corruption sa ating bansa. Pero walang nakukulong na mga alipores nyo. Yung si Bunuan, ang pinaka-corrupt na opisyal sa DPWH, ginawang state witness at nagtuturo ng mga kalaban sa gobyerno. Kasi pinagbigyan ni Ombudsman itong si Bunuan. Kilala ko yan si Bunuan, kurakot na yan. Nung pang assistant secretary pa lang sa DPWH yan, kurakot na yan. At naging kurakot din hanggang ngayon. Tapos nakipag-negotiate para ma-absuel ko. Walang hiya itong mga tao ni Marcos, mga kababayan. And there is only one way for Marcos to go, but to resign. Hindi na po ito matatapos, paulit-ulit na po ito. Hindi titigil ang taong bayan na sisingilin si Marcos, at ang only way for him para mapakalma ang kalagayan sa Pilipinas is for him to step down. And resignation is a constitutional option. At ang papalit sa kanya, constitutional pa rin. The Vice President will be the successor. At nandyan po yan sa saligang batas. Hindi kami nananawagan ng karahasan, ng kudita, ng mutiny o ng revolusyon. Nananawagan tayo ng pagbabago sa liderato sa pamamagitan ng proseso ng saligang batas. Malinaw that when the people already rejects the leadership of the President and they call for him to resign and step down, the process shall take place na pwede siya mag-resign, at para mapakalma ang sitwasyon at maging panatag ang buong lipunan at buong mamamayan ay ang Vice President will succeed. Kaya nananawagan kami kay Vice President Sara Duterte to be on standby. When the people, the sovereign will of the people, dito sa EDSA ngayon ay mananawagan yan, dapat handa ang Vice President na sumunod sa panawagan ng mamamayang Pilipino. At dapat kasama natin siya. Kasi siya ang leader, siya ang mag-unify sa ating mga kababayan na nandito. Vice President, dapat nasa gilid ka namin. Marami pa pong dadating, mamaya lang po. Ako'y lumuwas galing ng Cebu para samahan yung DRT Philippines na mag-lead para dito sa panawagan ng iglesia. Sinamahan namin yung iglesia ni Cristo, at dapat panawagan namin sa iyo ay pumunta ka rin dito para samahan kami, buong bayan, buong Pilipino, ang panawagan na pabababayin si Bongbong Marcos. At ngayon kasama din natin, Brother Moises, si Dato Nasip from the Muslim Brothers. Briefly lang para makita nyo na this is cutting across all sectors, pati po iba't ibang mga regions ay nandito po ang Bangsamoro People Voice. Dito po yung mga kapatid natin Muslim para makisa po sa panawagang mag-resign na po yung Pangulo kung hindi niya kaya. Siguro marami nang nangyayari sa bansa natin, talagang binabaluktot nila yung batas. Kaya po kami talagang hindi kami titigil sa panawagan namin, kailangan talaga mag-resign ng Pangulo kung hindi niya kaya. Nakita naman natin na hindi na patas po yung ginagawa ng si Boyeng Remulla. Inakaya-kayanan lang yung mga tao. Kaya nagkamali siya ng binangga. Binangga niya yung kapatid ng Iglesia ni Cristo. Kaya kami nagkikisa doon. Okay sana kung banggain mo, may basihan yung kasalanan. Pero wala eh. Private property, private money, kinontribute. Paano naman naging plunder yan at naging anti-graft violation? Kaya talagang pagka nasa kabila ka at nananawagan ka na pananagutin ang corruption, nilapastangan nila ang karapatan ni Senator Marcoleta. Kaya ang aming panawagan dito, sabay-sabay kami ha, Brother Oliver. Mag-lead. Okay, walang saysay at walang kabuluhan ng EDSA sa pagkilos ngayon kung hindi ito mananawagan ng Marcos resign, Marcos papanagutin, Marcos parusahan. Ang lahat na pagkilos na hindi dumudugtong sa ganyang panawagan ay magiging isang hungkag, mababaw at maling direksyon. The direction of getting people to assemble in EDSA is for the people to call on Marcos to step down and resign. That is the correct direction of why we are gathering here and joining sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo and the rest of the sectors. For Marcos to resign, reform the government, and stabilize the country. Yes. Kaya Vice President Sara, ang mga paral group, kompleto na po rito. Kaisa mo po kami. Ihintayin ka namin, Vice President Inday Sara. At ang panawagan ng mamamayang Pilipino ngayon sa araw na ito ay Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Salamat po. Thank you. Ayos.